So ituloy natin ngayon yung kahapon na in-update ko sa inyo, 'di ba? Yung sa updated na mga ng SEC list ng mga registered na mga OLA nitong October lamang po. I-continuation po natin dito. Pero meron tayong pag-uusapan ng isang particular na OLA na kung saan napukaw po niya yung aking pansin na kung bakit nawawala yung ibang mga OLA na under ng isang OLA company na ito. So tingnan natin at alamin natin kung ano nangyari dito sa OLA na ito. So, welcome back mga ka-Johnny, itong inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So bago ang lahat, maglalabing lang po muna ako. Follow lang po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa usapang online lending app. So yun, kahapon nga po mga ka-Johnny, medyo nagpukaw talaga ng aking pansin itong U-Peso na kung saan hindi ko siya makita ngayon sa Play Store. Pero yung iba niyang mga OLA, yung mga sister company na kung saan kasama nga rin yung Pera for You, yung Loan Mo To, tsaka yung Pera Lending excuse me, is nandun pa rin sa Play Store at active pa rin sila. Pero yung Peso Q na kung saan nakalagay doon sa SEC list of registered OLA, ito po, pakita ko sa inyo kung mapapansin nyo, di ba yan, U-Peso Lending Investors Corporation, ang tanging nakalagay ay ang Peso Q. Okay? Get nyo? Bakit yan lang po? Kasi mga last updates natin, kasi ang under talaga ng U-Peso is yun nga, yung Pera for You, Loan Mo To at yung Pera Lending. Yung tatlo po yan, tsaka yung mismong U-Peso apps na OLA. Okay, meron niya. Pero ngayon wala po si U-Peso. And then hinanap ko rin po si Peso Q sa Play Store, wala rin po siya. 'Di ba? Parang medyo naguluhan ako sa sistema na ginawa na ito ng U-Peso, no. Parang medyo tricky tong U-Peso ngayon. At then actually nag-research pa ako kung bakit yun lang ang nakalagay pero wala po yung Peso sa apps, tapos wala naman sa SEC list of registered OLA yung mga kapatid niya. So sinilit natin yung kung nag-update ba yung mga list of cease and desist order ng SEC. So sinilit ko ngayon yun, binalikan ko po. Sinipin natin ngayon mga ka-Johnny, punta tayo. Nawala. Sorry, ayun, yun pala, nasa kabila. Okay, ayan. So yan, sinilit ko nga yung list ng cease and desist order ng SEC na kung saan ito sigurado updated din naman ito. Yan, nagulat ako noong nakaraan, nung tinignan ko ito, ang nakalagay lamang po dyan ay ang mga may permanent cease and desist order ay ang U-Peso, Pera for You, Pera Lending at Loan Mo To. Ayan po. And then kung mapapansin nyo sa baba mga ka-Johnny, yan, sa baba ng permanent CDO is revoke, diba? Pansin nyo, di ba? May nakalagay na revoke. Ganyan din po yung sa pangatlong nakalagay dyan na listahan, yung Populous Lending Corporation na kung saan meron din permanent CDO at saka nakalagay din yung revoke. Kung sisilipin nyo yan at ilalagay ko yung link para makita nyo yung tinutukoy ko. Kasi ang kinuha ko lang po talaga is yung U-Peso. At yun po, meron nakalagay na PINLEND case number 2024-12 with motion for reconsideration. So yung napaisip ako, ano to? Revoke ba talaga tong U-Peso? Kasi yun yung nakalagay, revoke di ba? Pero meron nakalagay na with motion for reconsideration. Ibig sabihin, ang tingin ko rito ay umaapila. Maapila po yung U-Peso doon sa kanilang karapatan na mag-operate pa rin. Siguro, tingin ko yung permanent cease and desist order dito, tsaka yung revocation, ay gagawin na siguro ng susunod na hakbang ng SEC. Para mawala siguro sila ng lisensya. Yun ang para sa akin, kasi may motion for reconsideration pa yung OLA o yung itong lending company na ito. Parang umaapila sila para magkaroon sila ng tawag doon yung pagpapaliwanag na hindi dapat sila ma-revoke o kung ano man. Maaring yun ang susunod na mangyayari dahil di ba trending to nung nakaraan doon sa isang vlogger si Queen Yasmin yung nakaraan may issue na naman to dahil nga yung permanent cease and desist order po na itinutukoy po at ibinigay ng SEC sa kanila ay yung paglabag nila sa mga unfair debt
collection practices o yung mga ginagawa nila panghaharas, mga pagbabanta at mga kung ano-ano, yun po, no? Kasi marami na pong reklamo, marami pong complaint itong UPeso, pero for you, pero linikit yung loan mo to sa iba't ibang klase ng mga borrower nila, na kung saan ang dami rin complaint kahit sa PNP and then sa SEC, siguro sunod-sunod yung mga complaint, kaya bigyan sila ng permanent cease and desist order. Yun po yun. At saka paalala po ulit sinampahan din po kasi ito ng kaso last year, kasama po yung mga nasa 6 na yan, yung mga yan, kasama po sinampahan ng kaso ng SEC doon po sa Department of Justice. Kaya maaaring umaapila sila ngayon. Ngayon, paalala, kung nakahiram kayo rito, pag-isipan nyo munang maigi. Ako, yung muna magbigay payo ng huwag nyong bayaran dahil nakahiram kayo, umigay itong yan, kung meron kayo narinig sa akin. Hindi po ito galing sa akin, galing po ito sa SEC. Ayan po, binabasa ko lang po para sa inyo, para magbigay ako ng update kung ano po yung mga nakalagay rito. Maaring nag-ooperate pa rin talaga sila, pero pinapahinto po yung illegal activities. At ngayon, yung revoke yan na nababasa natin ay maaring din mapupunta kapag nagpatuloy yung ginagawa nilang illegal na aktibidad o yung mga ginagawa nilang pang haharas doon sa mga borrower nila. At kung matadagdagan yung mga reklamo is baka matuluyan, matulad kay muka-muka, kasi nga umaapila pa rin sila. Yun nga, dahil sunod-sunod pa rin yung mga harassments nila. Tapos kung mapapansin nyo, di ba, yung Peso Q wala naman sa Play Store, pero yun yung naka-register doon sa SEC nila. Pero nung sinearch ko sa Google website, no, lumalabas naman po yung mga link kung ano yung kung saan link kayo pwedeng mag-apply ng loan para sa kanila. Yun po yung nakikita ko. Parang bumabase sila ngayon sa website at wala sila sa Play Store. Kasi nakakapagtaka, naka-register pero wala sa Play Store, di ba? Yung iba nga dyan, rebook na pero nasa Play Store, di ba? Tapos itong si UPeso, wala rin sa Play Store, pero kasama siya sa mga update ng mga SEC list of registered ng mga online lending apps at online lending platforms. Okay? Saya para naliwanagan po kayo. Kung sakasakaling may nahiram kayo rito, tabi sa may papayo ko sa inyo, kung sakasakaling may ginagawang harassments po sila, ipunin-punin nyo yun. Alamin nyo po kung talaga bang yung mga nahiraman nyo, katulad yung nangyari kay Queen Yasmin, may mga ebidensya siya na nakalagay talaga yung pangalan ng OLA, like yung Pera for You, di ba? Sa baba po lagi yun, nung kinausap niya, laging parang sinasabi na, ito po yung ano ng Pera for You, yung agent na may pagkakamali, yung si Queen Yasmin na siya raw yung nagre-loan. Gayong hindi naman po siya nagre-loan. Kaya nga, nagkaroon ng issue ulit ng Pera for You. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan magkaroon kayo ng mga enough at hard evidence na kung saan talagang naglagay sila ng katibayan na sila yung nangaharas sa inyo. Yun nga lang, syempre masyadong matalino at tuso itong mga OLA na ito. Kadalasan na ginagawa nila, magti-text lang, hindi ibigay kung anong OLA company sila. Sasabihin na may nakasampang kaso sa'yo, may sa'yo, may warrant of arrest, tapos hindi naman sasabihin kung anong OLA sila, di ba? Maniningat at sasabihin kung anong kumpanya sila, di ba? Ganun po. Kaya kung meron kayong mga loan dito sa mga nabanggit ko ng mga OLA, is pag-isipan nyo muna na maigi kung tama ba yung mga gagawin nila sa inyo. Kunwari, kayo nakapagbigay naman na ng halos principal amount, naghulog-hulog kayo, nagparasal kayo, tapos lumalaki pa rin yung utang ninyo. Para sa akin, kung naibigay nyo naman na ng halos yung same amount ng principal niyo, kunwari may 5,000 kayo nahiram, tapos nakapag-partial kayo ng mga 3 months pero umabot ng halos 6,000 yung naibayad niyo, I think hinto nyo na. O kaya kung naibigay nyo man yung mismong principal amount, huminto na po kayo sa pagbabayad, huwag nyo na pong ituloy. Kasi kung may ebidensya naman kayo nagbabayad kayo, may karapatan po kayo magreklamo sa SEC. Ngayon kung hinaras kayo bigla, may karapatan po kayo magreklamo sa PNP at saka sa NBI Anti-Cybercrime. At kung ginulo nila yung mga contacts ninyo na hindi nyo naman binigay as in contact reference, pwede po kayo magreklamo sa National Privacy Commission o sa NPC. So yun po, may in-update ko lang po kayo about dito sa UPeso na kung saan ito yung nasilip ko lang maaring mapupunta na to sa huling sitwasyon o huling the end is near, maaring ma-revoke pero mayroon lang silang inaapila. Kaya ganyan po yung nakalagay. Yan po yung pagkakaunawa ko
At yun po yung pagkakaintindi ko dito sa nakasulat na yan. So yan mga ka-Johnny, ito ang nilingkod ka Johnny ng Johnny Tortibito. Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.